Bago ko umpisahan ng kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ng mga masugid nating mga tagapakinig. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating mga kwento. Shout out din kay Emeline Benolirao, Gay Sumudyo, Nelson Emplio, at kay Sir Jimmy Charito. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Umpisahan na natin ang ikalawang tagpo ng ating kwento. Nagigintanyag ang manok-ugis ni Lino sa kanilang lugar. Kaya't nung muling sumama ito kay Manong Rubin sa mga karatig baryo, ay hindi na ito pinansin ng mga sabungero. Lahat ay walang gustong kalabanin ang kanyang manok. Bahagyang nalungkot ang dalawa dahil pati ang dalang manok ni Manong Rubin ay hindi tinapatan ng mga mananabong. Isang gabi, habang nakahiga itong si Lino sa kanyang duyan na ipinwesto sa ilalim ng puno ng mangga, ay mariin itong tiningnan ang buwan. Naisip niya ang kanyang mga magulang. Gumuhit sa kanyang isipan ang mga masayang alaala kasama ang mga ito. Nang biglang sumagi sa kanyang utak ang ginawang pagpaslang ni Don Julio sa kanyang mga magulang. Hindi na malaya ni Lino ang pagpatak ng kanyang mga luha. Namutawi sa kanyang isipan at damdamin ang salitang paghihiganti. Naging ulila at palaboy ito sa daan dahil sa ginawa ni Don Julio. Mabuti na lamang at may mga taong kumupkop sa kanya, sa katauhan ni Tatang Tiago at Nanay Elena. Nang biglang natigil ang kanyang pag-iisip, nang mapansin ito sa unahan ang hugis taong paparating. Akala ni Lino ay nag-iisa lamang ang taong ito. Subalit nang matamaan sa liwanag ng buwan, ay nagulat siya nang makitang apat pala ang mga taong ito. Kaya't ikinubli ni Lino ang kanyang sarili sa likod ng puno ng mangga. Kinutuban ito ng masama, lalo na nang makita niyang sa kulungan ng kanyang manok-ugis ang pundiriya ng mga taong iyon. Nang biglang nagliwanag ang kanyang kanang bulsa, kung saan nakalagay ang mutya ng saging tindok. Dahan-dahang lumapit itong si Lino sa kinaruruunan ng mga taong iyon. Kung ang gusto ninyo ay makuha ang manok kong ugis, ay nagkakamali kayo. Harapin ninyo ako. Nang biglang bumunot ng baril ang isa at ipinutok ito sa dibdib ni Lino. Subalit nagulat ang lahat nang umusok lamang ang damit nito at hindi tinabla ng bala. Simbilis ng kidlat na hinawakan ni Lino ang isa at ibinalibag sa mga puno ng saging. Bigla namang nagsitakbuhan ang mga kasamahan nito. Subalit namukhaan ni Lino ang isa sa kanila. Ito ang may-ari ng manok na nakalaban nila sa Baryo Langka. Napailing na lamang itong si Lino at pinatakbo ang isa na kanyang binalibag sa sagingan. Nang mapag-isa na itong si Lino, ay bahagya itong napaisip. Hindi ako pwedeng mamalagi dito. Hindi ligtas ang manok kong si Ugis. Pansamantala kong lisanin ang lugar na ito. Bukas ay magpaalam ako kay Nanay Elena. Kinabukasan ay nagulat na lamang itong si Nanay Elena nang magpaalam sa kanya itong si Lino upang lisanin niya ang kanilang lugar. Masakit man sa kalooban ni Lino ang kanyang ginawa, subalit para sa kanya ay ito ang tama upang maprotektahan ang kanyang manok-ugis
sa mga taong may masamang balak nito. Mabigat ang mga paa ni Lino na nilisan ang lugar na iyon. Lalo pat nag-iisa na lamang sa buhay ang pangalawa niyang ina na si Nanay Elena. Habang binaybay niya ang daan papunta sa patag, ay muli nitong nilingon ang kanilang bahay. Tumulo ang kanyang mga luha nang makita niyang kumaway sa kanya si Nanay Elena. Subalit buo na ang kanyang loob at ipinagpatuloy niya ang paglalakbay. Huwag kang mag-alala, Nanay Elena. Babalikan kita dito kapag natapos ko na ang aking misyon. Nang marating na ni Lino ang patag, ay nakita niya ang malaking pagbabago ng kanilang lugar. Wala na ang paradahan ng habal-habal at ang lugar kung saan nakatayo ang kanilang barong-barong ay may nakatayo ng malaking tindahan. Napailing na lamang itong si Lino sa kanyang nasaksihan, at habang naglalakad itong si Lino sa daan, ay may nakasalubong itong isang matandang pulubi. Magandang araw po, bata. Pwede bang makahingi ng konting pagkain? Buong araw na walang laman ang aking tiyan. Hindi na sumagot itong si Lino. Bagkus dinala niya ang matanda sa isang maliit na karinderya na nasa tabi lamang ng daan. Laking tuwa naman ang matanda sa ginawa ni Lino. At habang kumakain ang dalawa, ay tinanong ni Lino ang pangalan ng matanda. Hindi mo na sa ngayon, iho. Pasensya ka na at naabala kita. Marami nga palang salamat sa biyayang natanggap ko sa araw na ito. Malalaman mo rin ang pangalan ko. Pagpalain ka ng may kapal. Nang matapos ng kumain ang dalawa, ay nilisan ni Lino ang lugar na iyon. Iniwanan na lamang niya ang matanda ng kunting pera. Di naglaon ay dumating na ang takip silim. Kaya't doon si Lino nagpalipas ng gabi sa may ilalim ng puno ng malaking akasya. Dito na muna ako pansamantala. Bukas na lang ako maghahanap ng matitirhan. Wika ni Lino sa kanyang sarili. Kinabukasan ay nilisan ni Lino ang lugar na iyon. At habang ito'y naglalakad, ay may nakita siyang mga tao na may daladalang mga manok panabong. Gumuhit sa kanyang mukha ang malaking tuwa. Kaya't palihim niyang sinusundan ang mga taong iyon hanggang sa bumungad sa kanya ang isang sabungan. Nakalimutan niyang linggo pala ang araw na iyon. Kaya't pumasok itong si Lino sa loob ng sabungan. Nagbabasakaling matatapatan ang kanyang manok ugis. Hindi pa man ito nakaupo, ay kaagad na may lumapit sa kanyang isang matabang lalaki at hinamon ang kanyang manok ugis. Nang matapos ang unang sultada, ay sila na ang kasunod. Muntikan pang hindi matuloy ang laban dahil kulang ang pira ni Lino. Buti na lamang at may isang matandang nakaupo sa malayo ang sumigaw na siya na ang bahala sa kulang. Kaya tinawag na ang magkatunggali sa loob ng Royda upang umpisahan na ang laban. Bago binitawan ni Lino, ay palihim na ikinabit nito ang mutya ng saging tindok sa kanang binti ng kanyang manok ugis at may ibinulong ito. Nang mabitawan na ang mga manok, ay kaagad itong nagsalpukan. Unang nakatama ang manok ugis ni Lino. Umagos ang dugo ng kalabang talisayon. Subalit gumanti naman ang atake ang kalabang manok. Mabuti at naiwasan ng manok ugis ni Lino ang ataking iyon. Subalit muli na namang umatake ang kalaban at tinamaan sa dibdib ang manok ugis. Paika-ikang naglalakad ito papunta sa kalaban.
Subalit muli na namang umatake ang kalabang talisayon at tinamaan na naman ito sa kaliwang binti. Nagsigawan ang mga tao nang hindi na makabangon ang manok ni Lino. Subalit itong si Lino ay tahimik lamang itong pinapanood ang kanyang manok. Di kalaunan, ang sobrang ingay ng mga tao ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Nakita nilang dahan-dahang bumangon ang manok ugis at bahagyang tumingin ito kay Lino. Halos hindi na ito makagalaw. Nang biglang sumigaw ang may-ari ng kalabang manok. Kung gusto mo, bata, dagdagan natin ang pustahan. Gawin kaya nating 50 mil ang lahat. Kung yan ang gusto mo, tatanggapin ko. Payag ako sa 50 mil. Tugo naman ni Lino sa sinabi ng matabang lalaki na may-ari ng kalabang manok. Muling lumingon kay Lino ang ugis niyang manok nang marinig ang mga sinabi nito. At bigla itong umatake sa kalaban. Halos hindi makita ng mga tao ang buong pangyayari dahil sa sobrang bilis. Nang humupa na ang laban, ay nakita ng mga tao na natumba ang kalabang manok at wala na itong ulo. Ang nakakabinging ingay ay napalitan ng sobrang katahimikan. Gusto mang itanong ng mga tao kung paano ito nangyari, subalit alam din nila na walang makakasagot sa kanilang mga katanungan dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Lalo pang nagulat ang lahat nang biglang gumaling ang mga sugat ng manok ugis ni Lino. Walang nagawa ang mga tao, lalo na yung pumusta sa kalaban, kundi magtinginan na lamang na parang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Matapos makuha ni Lino ang kanyang napanalunan, ay lumabas na ito ng sabungan. Hindi pa man ito masyadong nakalayo, ay biglang may narinig siyang boses matanda na tumawag sa kanya galing sa kanyang likuran. Bata! Abay, huwag ka munang umalis. Nasana ang aking napanalunan. Biglang napalingon itong si Lino at doon niya napagtanto na ito pala ang matandang pumusta sa kanyang manok. Napatawa na lamang ito habang hinihintang makalapit ang matanda sa kanya. Subalit ng mga 1 metro na lamang ang layo nito sa kanya, ay bigla siyang nagulat nang mamukhaan niya ang matanda. Tika lang, Tatang. Hindi ba ikaw ang matandang pulubi na nanghingi sa akin kahapon ng pagkain? Ang dami mo palang pera. Mas ikaw ang nanloko sa iyong kalaban. Pag nagkataong natalo ang manok mo, patay kang bata ka. Dahil alam kong wala ka ng pera. Kaya nga dinagdagan ko ang pusta para matuloy ang laban. Kung ganon, pareho lang naman tayong manluloko. Mabuti pa'y sumama ka sa akin upang libutin natin ang lahat ng mga sabungan dito sa Antique. Aba, yan ang gusto ko. Sige, sasama ako sa'yo. Ngunit doon na muna tayo sa aking bahay magpalipas ng gabi. Ha? May bahay ka naman pala. Bakit ka ba nagpanggap na pulubi, tanda? Mahabang kwento, Eho. Teka lang muna. Diba gusto mong malaman ang aking pangalan? Ako nga pala si Inteng. Huwag ka na lamang magpakilala sa akin, Lino. Dahil matagal ko nang alam ang pangalan mo.
Bukas pupunta tayo sa baryo Buhawe. Nagtaka man itong si Lino. Subalit hindi na lamang ito nagsalita. Bagamat ito'y natuwa. Dahil may kasama na siya sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan ay maagang umalis ang dalawa papunta sa lugar ng baryo Buhawe. Dahil sabi ni Tatang Inting, may kapistahan sa lugar na iyon at tiyak na may tupadang magaganap. Malayo pa lamang ang mga ito ay amoy na ni Tatang Inting ang mga nilulutong pagkain ng mga tao roon. Di kalaunan ay narating na nila ang mismong baryo Buhawe. Itong baryo Buhawe ay isang lugar na nasa paanan ng bundok. May mga nakapagsabi na ang lugar na ito ay pinagkukutaan ng mga rebelde. May kabamang nararamdaman itong si Lino. Subalit galak itong sumali sa sabong. Binaliwala ang mga sabi-sabi na kanyang naririnig. Tamang pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagsimula ng dumami ang mga tao sa may maliit na sabungan na malapit lamang sa kanilang pinagpapahingaan. Dahil nakatulog itong si Tatang Inting, ay huli na sila nang makalapit sa may sabungan. May nauna ng sultada. Ngunit hindi pa man natapos ang sultadang iyon, ay may lumapit kay Lino. Isang lalaking may daladalang manok tubaon. Mukhang maganda ang dala mong manok, bata. Magandang pantapat sa aking manok. Wala pa namang kasunod sa sultadang iyan. Mas maganda kung tayo na muna ang maglaban pagkatapos ng sultadang iyan. Si Tatang Inting na ang sumagot sa sinabi ng lalaki. Abay, oo, Dodong. Yan ang ipinunta namin dito. Sige, magkano ba ang pera mong dala? Tapatan na lang namin ito. 20 lang naman ang dala ko. Kaya nyo bang tapatan ito? Maghanda na kayo. Malapit nang matapos ang unang sultada. Tugo naman ng lalaki kay Tatang Inting. Tumango na lamang itong si Tatang Inting na parang natatawa pa. Dahil para sa kanya, madali ang laban na ito. Dahil kahit hindi binanggit ni Lino sa kanya, ay alam nito na may mutyang daladala ang bata. Makinig ka, Lino. Alam kong may dala kang mutya. Huwag mo munang gamitin ito. Alam kong madali ang laban na ito. Tingnan mo ang manok niya. Parang may muta pa sa mata. Hindi na kumibo itong si Lino sa sinabi ni Tatang Inting sa kanya. Tama namang natapos ang unang sultada, kaya't pumasok na ang mga ito sa loob ng ruweda. May mga pumusta din sa manok ni Lino. Subalit dahil hindi sila kilala sa lugar na iyon, ay mas marami ang umabay sa kalaban. Matapos ang masyada ng mga Kristo at nang maiayos na ang pustahan, ay suminyas na ang koyme para masimulan na ang laban. Si Lino ang magbibitaw sa kanyang manok at sa sinyas ng koyme ay kaagad na binitawan ng magkatunggali ang kanilang mga manok. Kaagad ito nagpang-abot sa iri. Hindi akalain ni Tatang Inting na gano'n na lamang kalakas ang kalaban. May narinig pa silang sumigaw galing sa mga manunood na hindi pa daw natalo ang manok tubaon ng kalaban. Sa pangalawang salpukan ay bumagsak sa lupa ang manok ugis ni Lino. May dugong tumalsik. Tumingin naman ang malalim itong si Lino kay Tatang Inting. Sumugod na naman ang kalaban.
At sapula naman ang manok ugis sa dibdib. Sa pagkakataon na ito, ay sigurado na si Tatang Inting naggaling kay ugis ang umagos na dugo. Hindi na makatayo ang manok ni Lino, habang ang kalabang tubaon ay parang taong inaabangan ang pagbango ni ugis. Nang biglang may narinig silang mga putok ng baril sa di kalayuan. Palapit ng palapit ang mga putok sa kanilang kinaruroonan, hanggang nakita na lamang ni Tatang Inting at Lino ang pagkabuwal ng mga tao na nanunood ng naturang sabong. Napag-alaman ng dalawa na pinagbabaril ang mga ito sa mga taong nakamaskara. Kaagad na nilamon ni Lino ang kanyang mutya ng saging tindok. Nahagip ng mga iilang bala sina Lino at Tatang Inting. Nakapagtatakang pati ang matanda ay hindi tinablan ng bala, habang ang may-ari ng kalabang manok ay kumaripas ito ng takbo. Nang mapalingon itong si Tatang Inting sa manok ugis ni Lino, ay nagulat ito nang makitang parang nawala ang mga sugat nito. Umaapoy at puno ng usok ang mga katawan ng dalawa. Tadtad ng tama ng bala ang kanilang mga katawan. Subalit hindi ito tinablan. Dahan-dahang kinuha ni Lino ang kanyang manok at ibinigay kay Tatang Inting. Nagulat na lamang ang matanda nang hinarap ni Lino ang mga taong nakamaskara. Tansya ni Tatang Inting, nasa 5 katao ang mga ito. Nang mahawakan ni Lino ang isa sa mga bandido, ay binali ang kamay nito at ibinalibag sa malayo. Nakakagulat ang lakas ng batang ito. Hindi pangkaraniwan. At ang kanyang manok ugis ay parang tao. Hinabol ang iba pang mga bandido. At nang humupa na ang labanan, ay biglang nagpakita ang may-ari ng tubaong manok na nakalaban ni ugis. Kami po dito sa Baryo Buhawi ay nagpapasalamat sa inyong dalawa. Kaya kaming hindi nababalik ang mga rebuilding iyon. Hindi pangkaraniwan ang inyong lakas sa tapang. Hito ang napanalunan ninyo. Alam kong hindi mananalo ang tubaon kong manok. Dumidiskarte lamang ang manok ninyong ugis para dagdagan ko ang pusta. Para sa kaalaman ninyo, ako ang kapitan sa baryong ito. Uulitin ko, marami pong salamat sa inyo mga bago kong kaibigan. Total magtatakip silim na. Doon na muna kayo sa aking bahay magpalipas ng gabi. Tamang-tama, may mga nakahandang mga pagkain doon. Nakakalungkot mang isipin na may mga nasawing buhay ngayon. Pero wala na tayong magagawa. Nang sumapit ang kinabukasan, ay muling naglalakbay ang dalawang magkaibigan. At habang nasa daan ang mga ito, at ito ang nabanggit ni Tatang Inting. Akalain mo ba, Lino? Nagiging bayani pa tayo sa Baryo Buhawi. Haha, nakakatawa ito. Dito na po nagtatapos ang pangalawang tagpo ng ating kwento. Tunghayan po ang 3 kabanata ng kwentong ito. Marami pong salamat sa inyong suporta, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod na magsasabing, paalam.